Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa. Kung kaya, ang isa sa pangunahing gawaing pangkabuhayan sa bansa ay pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito. Tinatayang nasa 35 bahagdan ang sinasakang lupain sa Pilipinas. Ang kabuhayang ito ay mahalaga dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Kung liliit ang produksyon, maaapektuhan ang taong bayan at ang bansa. Ayon sa maraming magsasaka, ang uri ng kanilang pamumuhay ay isang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga hamong kaakibat ng kanilang hanapbuhay. Mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Mga hamon sa pagsasaka. 1. Lumalaking bilang ng mga angkat na produktong agricultural. 2. Kahirapang dulot ng mababang kita ng mga magsasaka. 3. Limitadong pondo na pinagkakaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka. 4. Suliranin sa irigasyon. 5. Kawalan ng kontrol sa presyo. 6. Suliraning dala ng kalamidad. 7. Pagkasira ng kalikasan. 8. El Niño phenomenon o mahabang panahon ng tag-init. Mga tugon, oportunidad. 1. Impormasyon sa mga bagong pag-aaral at saliksik upang gumanda ang ani at dumami ang produksyon. 2. Paggamit ng mga makabagong teknolohiya para mapabilis ang produksyon. 3. Paghihikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka at linangin ang mga lupain sa kani-kanilang mga probinsya. 4. Pagbibigay ng pagkakataon para sa magsasaka na makapag-aral ng tamang paraan ng pagsasaka. Bilang isang kapuluan, ang Pilipinas ay napalilibutan ng tubig kung kaya't napakayaman nito sa mga pagkaing dagat at halamang dagat. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking taga-tustos ng isda sa buong mundo. Mga hamon sa pangingisda. 1. Maituturing na pinakamalaking hamon sa pangingisda ang climate change o pagbabago ng klima ng mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad. 2. Kabilang din sa mga hamon sa gawaing pangkabuhayang ito ay ang mga kalsada, tulay, at iba pang infrastrukturang nagiging dahilan ng mabagal na transportasyon ng mga produktong dagat kung kaya't hindi na sariwa ang mga isdang dumarating sa merkado. 3. Hamon ding maituturing ang pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat lalo na sa mga protektadong lugar. Mga tugon, oportunidad. 1. Pagpapatatag ng Philippine Fish Marketing Authority, PFMA, o mas kilala ngayon sa tawag na Philippine Fisheries Development Authority, PFDA. Ang PFDA ay ahensya ng pamahalaan na naglalayong mapaunlad ang industriya ng pagbibili ng isda sa pamamagitan ng pagpapatayo ng karagdagang daungan o pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalago ang kita at produksyon. 2. Pagpapatayo ng planta ng yelo at imbakan ng mga isda. 3. Paglalaan ng mga sasakyang gamit sa pangingisda. 4. Pagbili ng mga modernong kagamitan sa pangingisda tulad ng underwater sonars at radars, na mga kagamitang nakatutulong upang mas madaling mahanap ang mga isda sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng tunog. 5. Paggawa ng bagong kurikulum para sa mga kurso sa marine at fishing. Ito ay programa ng paaralan sa kolehiyo na magpapalawak sa kaalaman at kakayahan na mapanatili at mapaunlad pa ang paggamit ng yamang dagat.
Ang makabagong karunungan ay makatutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. 6. Paglulunsad ng mga programang makatutulong sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda tulad ng Blue Revolution o biyayang dagat na naglalayong matulungan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagpapautang ng puhunan na maaari nilang gamitin sa kanilang hanapbuhay kasama rin sa programa ng biyayang dagat ang pananaliksik at pinalawak na paglilingkod, pagbibinhi at pagpapaunlad ng palaisdaan, pagsasalata at paglalagay ng mga tinggalan ng huling isda at pagpapalawak ng pamilihan. 7. Pagkakaroon ng mga kooperatibang naglalayong masuportahan ang maliliit na mangingisda sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera bilang puhunan sa kanilang hanapbuhay. Gawain 1. Panuto, lagyan ng check ang pahayag na nagpapakita ng tamang pangangasiwa ng likas na yaman at X kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Pagsusunog ng mga punong kahoy sa lupang pagtataniman o pagkakaingin. 2. Pagtatatag ng mga sentrong kanlungan para sa mga mababangas na hayop. 3. Pagtatapon ng mga basura sa mga anyong tubig gaya ng ilog at dagat. 4. Pagtatanim ng mga punong kahoy sa mga bakanteng lupa. 5. Pagwawalang bahala sa mga batas pangkalikasan. 6. Pangungulekta ng mga endangered species o malapit ng maubos na uri ng hayop. 7. Paggamit ng dinamita sa pangingisda. 8. Pagsunod sa programang 5 o refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle. 9. Paggamit ng mga organikong pataba para sa pananim. 10. Pagtatanim ng puno bilang ka.